Magandang hapon mga kabay. So, meron po akong estimate dito, 39574. Ang model nito mga kabay, DWE8200S. So, ito mga kabay, gumagana, pero maingay siya, tsaka nangangamoy sunog. Ayan. So, titingnan natin mga kabay, and start na, i-on natin. So, para matingnan natin kung anong dahilan, buksan natin kung masikla ba siya. Ayan. Tapos paandarin natin. So nangangamoy sunog, tapos yung carbon niya mga kabay maluwag. Ayan, isa din yan sa dahilan. Ayan. So hindi po tama yung carbon niya, hindi siya sukat. Pero hindi po yan ang dahilan mga kabay. Hindi po dahilan. Hindi porkit piki yung carbon, hindi na siya gagana, gagana pa rin siya dapat. So meron siyang ibang dahilan. Ayan yung cord niya mga kabay. Medyo kakaiba yung kinabit nila. Yung pang electrical. So kapag bearing carbon lang ito mga kabay, estimate natin yung kanyang cord para mapalitan, para medyo gumanda naman. Ayan, pati yung kanyang cord protector. Ayan, so bubuksan ko muna ito mga kabay. So ayan mga kabay, nakalas na natin yung screw. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, kaya po siya naging amoy sunog dahil po yung kanyang armature, sumasayad na po siya sa field coil. Dahil po dito sa bearing na nasira. Ayan po. Yung bearing na 608, ito po yung 608 mga kabay. Ito po. Ayan o, sira. Ayan o, ang laki ng palag. Yan. Kaya po siya, gumigiwang-giwang yung andar. Ayan. Ngayon, titingnan natin yung kanyang gear. Ayan. Tingnan natin kung hindi ba naapektuhan. Ayan. So hindi pa naman siya mga kabay. Dito sa kanyang hindi pa. Okay pa yung gear niya mga kabay. So ito lang po yung 608. Tapos medyo may kalaliman na yung kanyang armature. Ayan. Isa po yan sa dahilan mga kabay kung bakit lumalalim, nahuhukay yung natin. Minsan kasi nakakabili tayo ng matigas na carbon. Ayan. So, yung sobrang tigas na carbon, katulad nito mga kabay, isa din yung sa dahilan kung bakit napupudpud yung bar natin. Ito, yung commutator na bar. Ayan, hindi ko mabigas Yung pinaka-bar nun ito, yung bar ng tanso, ayan, yung pinaka-tanso niya, ayan. Diyan kasi dumadaan yung carbon. Isa din yun sa dahilan yung mga matitigas na carbon kung bakit napupudpud. Pero ito buo pa to mga kabay. Yung nangamoy sunog kanina dahil po yun sa armature tsaka field coil, nagkikiskisa na sila bakal to bakal. Kaya po nangangamoy sunog siya. Pero hindi siya sunog. Ayan. So check natin yung field coil. Ayan, okay lang. Ayan. So ito mga kabay, ang i-estimate ko dito para po medyo bumalik na okay pa pala yung cord protector niya. So ang estimate ko dito mga kabay, 3 meters na cord, ito po, tapos plug, carbon brass at 608 na bearing. Ayan, sasamahan ko na ng ayun, sira din pala yung 607, buti nabuksan ko. Ayun o, ayan, sira din po. Tingnan nyo po, kita na yung bulitas, tanggal na yung lock. Ayan. So dagdag po yung 607. Ayan, so ang estimate ko dito 608, 607 na bearing sa likuran, 608 sa harap, 607 sa likod. Tapos sleeve, carbon brass at yung 3 meters na cord tsaka plug. Ayan, so yan lang po yung estimate ko dito. Kung sakaling i-approve ito ng customer, papakita ko rin sa inyo kung paano ikabit mga kabay. So hindi ko na po siya ipapakitang paano ikabit mga kabay. Dahil madali lang na maikabit yung sa grinder. Ayan, papasok mo lang. Tapos lagay mo yung gearbox. Tapos i-screwan mo na. Yun, tapos na. So maraming salamat mga kabay sa panonood. At palike and share na rin po.
Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Napagitnaan po kami ng Ungpin tsaka Espileta. O yan. So yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye-bye.